Grabe, sobrang lakas na ito. Kaki, Narinig mo? parang naglalakad. Nandito kami lahat. Naglabutan ako. Ha? Parang may aakyat, parang may aakyat sa atin. Medyo maulan nung bumiyahe kami papunta sa aming paroroonan. Puro paahon ng mga kalsadang mga dadaanan namin, kaya banayad lang ang takbo namin. Para iwas inip sa biyahe ay dinaan na lang namin ito sa kwentuhan at tawanan. Pagkalipas ng ilang oras ng aming pagbiyahe ay hindi namin namamalayan na malapit na pala kami sa aming paroroonan. At pagdating namin ay ito naman ang aming mga nasaksihan. Ang dormitoryong ito ay matatagpuan sa isang masukal na lugar dito sa Antipolo. Ayon sa tagapagmahala, ito daw ay itinayo noong 1980s at isa daw itong kilalang dormitoryo at retreat house dito sa Antipolo. Pagkalipas ng ilang taon, ito ay tuluyan ng ipinasara at inabandona sa hindi alam na dahilan. At ayon sa mga taga rito, simula daw nang ito ay maabandona, ay madalas na daw may kababalagan na nangyayari sa dormitoryong ito, na kahit mismong tagapagmahala nito ay takot pasukin ang loob ng gusaling ito. Pagsapit ng dilim ay pinasok na namin ang dormitoryong ito. So, pasukin na natin to guys. Medyo maputik lang papasok dito. Dito pa lang sa bungad ay nagkalat ng ibang bahagi ng gusaling ito. So ito dito sa bungad niya, makikita nyo, para siyang pinagtanggalan na tiles na tisa. Nandito na rin yung mga salamin na basag-basag dito. Ito yung pinaka-entrance ng lugar na to. So tatlong palapag to. Unahin muna natin ikutin tong first floor dito. Dito sa unang palapag ay nagkalat ng mga samot-saring kagamitan sa lugar na ito. Dito pa yung mga gamit dito. Hindi ko sure kung ano tong mga gamit na to guys. Para tong mga display ng stage. Nagpatuloy lang ako sa aking paglilibot hanggang marating ko ang likod na bahagi ng palapag na ito. So ito naman yung likod na ito guys. Grabing creepy, may bangko pa dito. Dito sa bandang likod ay matatagpuan naman ang isang hagdan patungo sa kanilang kusina. So ito parang may basement siya. Siguro ito yung kusina na ito. Check natin kung anong meron dito. Sa sobrang luma na ng lugar ay nagsibagsakan na ang mga kisame nito. So ito nga yung kusina na ito. Mapapansin niyo yung sink nila dito, para siyang gawa siya sa semento. Wala na rin kisame dito. Kasi ito merong daanan dito guys. Check natin kung anong meron dito. Dito sa labas ay matatagpuan naman ang mga lumang banyo sa palapag na ito. Ang mga luma na yung salamin nila. Hindi mo na makita yung reflection ng salamin. Ito yung dating CR siguro nila. Kaso wala na siyang cubicle guys. Tapos bagsak na yung kisame dito. Pagkatapos naming libutin ang palapag na ito, ay napagdesisyonan na namin na akyatin na ang ikalawang palapag. Dito parang mga cubicle naman siya. Pero feeling ko parang paikot lang to eh. So merong daan dito. May daanan din dito. Bukan natin dumaan dito sa kaliwa. Sa mga oras na ito, ay sinimula na naming libutin ang mga kwarto sa palapag na ito. San Matias. Siguro yung mga pangalan ng kwarto to. Tanging kama na lang ang natitira sa kwartong ito. So ito parang cubicle lang siya na kwarto. Siguro ito yung dating kama na ito. Wala nang laman yung loob na ito. Check natin ibang cubicle dito guys. Giba ng mga dingding ng mga kwarto sa palapag na ito. At ang mga tanging natira na lang ay ang mga bed frame sa bawat kwarto na ito. San Judas Tadeo. Dito pa yung mga kama nila. At habang binabaybay namin ang pasilyong ito, ay bigla naman kaming minarinig na hindi ka nais-nais na ingay sa palapag na ito. Parang may nagsasalita. Narinig mo? Nagsasalita, no? Hindi namin sigurado kung saan ito nanggagaling, kaya nagmadali na kami sa aming paglilibot. Tara, bilisan na natin.
Nang pasukin namin ang banyo sa may dulo, ay bigla naman kaming minarinig na kalampag sa palapag na ito. Wala na rin cubicle dito. Yun. Ha? Ha? May narinig ka? Nanggagaling ang tunog sa dulo ng pasilyong ito, kaya agad namin itong sinuri. Parang may naglakad, no? Medyo kinakabahan na kami sa mga oras na ito, pero nanatili pa rin kaming maging kalmado. At pagdating namin sa dulong kwarto, ay ito naman ang mga nangyari. So ito parang medyo malaki siya na na kwarto. Kaso makikita nyo, sira na yung mga kama dito. Habang binibidyohan ko ang kwartong ito, ay may napansin na ang aking kasama sa aming likuran. At pagtapos ko mag-video, ay agad ko na rin itong napansin. Gumagalaw yung kanina pa. Gumagalaw yan. Kaya nakapungay na ito. Daanan ba natin yan? Hindi naman natin nabangga eh. Oo nga. Gago, ang lakas nung kanina. Naka-record lang ako. Oo? Ang lakas nung sway nung ang nating kilabutan ko. Tangina. Walang hangin dito guys. Yung pawis na pawis kami dito. Pero makita niyo yung nakalaylay na yan. Gumagalaw siya. Oh. Kanina pa yun. Simula nung pagpunta mo dito. Di ba nandito na ako? Oo. Nandito lang ako. Gumagalaw? Tapos ang lakas. Hindi naman natin Oh? nabangga. Oo, hindi ko nabangga yan. Hindi ko rin binangga. Tangina, bigla akong kinilabutan dito. Paakyat na sana kami sa mga oras na ito nang bigla akong marinig ang mga ingay na ito. Nanggagaling ang mga tunog na ito sa isa sa mga pasilyo dito. Medyo kinakabahan na kami sa mga nangyayari sa palapag dito, kaya agad na kaming umakyat para suriin ang ikatlong palapag. Kung mapapansin nyo, yung mga cubicle dito, medyo buo-buo pa siya. Hindi kagaya dun sa baba kanina na kita nyo na yung mga tagusang pader. At pag-akyat namin ay sinimula na kagad namin ang paglilibot sa palapag na ito. Medyo nakakamalikmata yung mga kwarto dito. Grabe creepy ng hallway na to. So parang pares lang sila ng itsura dun sa baba. Kaso ito, makikita nyo talaga yung kabuang itsura ng dormitory dito. Nagpatuloy lang kami sa paglilibot sa pasilyong ito at sinuri ang bawat kwarto. So dito guys, parang medyo mas maliit yung mga kwarto dito. Kung makikita nyo, medyo makitid siya. Tapos wala na yung nakalagay na pangalan ng kwarto. At habang naglilibot, sa hindi maipaliwanag, ay meron ako naramdaman na mabigat na presensya sa aming nilalakaran. At nang naisipan kong magbukas ng EMF meter, ito naman ang aming nasaksihan. Medyo kinikilabutan ako dito eh. Itong area na to. Kaya sinubukan ko itong hanapin kung saan ito nanggagaling. Dito. Ito banda eh. Dito sa area na to. At maya-maya lang, ito na ang nangyari. Nagtry ako magbukas ng EMF dito. Yun na. Ayun o. Sabi ko sa'yo. Kita mo? Lakas ng pitik oh. Sinubukan ko magbukas ng EMF dito sa area na to. Tignan niyo yung palo ng EMF oh. Tsaka iba yung feeling dito. Parang, ayun oh. Shit. Oh, grabe. Sobrang lakas na ito. Kaki. Parang may naglalakad. So try natin mag-investigate dito sa area na to. Hindi ko na rin may paliwanag kung anong mga nararamdaman namin sa palapag na ito. Kaya naisipan na naming bumaba para suriin ang huling parte ng dormitoryong ito. At yun ay ang kanilang chapel. Dito yung parang chapel nilang maliit. Medyo creepy lang to. Tapos kita nyo talaga na sira-sira na yung parte nito. Giba na rin yung mga kisame niya.
Tapos ito guys yung parang stage nila. Bagsak na yung kisame nito. Siguro dito nagko-conduct ng mga misa dati. Pero maliit lang siya na chapel. Pagkatapos naming maglibot ay tinawag na namin ang iba pa naming kasama para magsagawa ng isang paranormal investigation dito sa ikatlong palapag. Magandang gabi. Naparito po kami para kumuha lang ng dokumentaryo at ebidensya tungkol sa mga paranormal na nangyayari dito. Pinahintulutan po namin kayo na lumapit sa amin ngayon dito. Kung meron na kaming kasama ngayon, pwede po ba kayo magparamdam sa amin? Pagkatapos ko magtanong, ay agad naman itong nag-response sa EMF meter na hawak ko. Dito siya nag-response sa ano. Pwede po ba kayong lumapit sa amin dito ngayon? Wala po kaming balak na masama sa inyo. Mayroon kaming mga nilapag ditong mga kagamitan. Pwede nyo po silang lapitan o patunugin o pailawin. Pinahintulutan po namin kayo na lumapit dito sa amin ngayon. At maya-maya pa ay ito naman ang mga narinig namin. Kaki, ano yun? Kalabog. Ha? Kalabog. Nasa second. Ano yun? Kalabog dito. Pin ko sa second floor yun. Sa baba? Oo. Feeling na rin yun. Hindi patak ng uling yun. Hindi. Hindi. Lakas nun eh. Oo, lakas. Ayun, okay. Narinig ka. Kaki. Oo. Niklabutan ako. Kaki. Niklabutan ako. Ha? Parang may aakyat. Parang may aakyat sa atin. Parang... Oh, yun o. Yun. Oh. Kaki, niklabutan ako. Nanggagaling ang ingay sa ikalawang palapag at hindi kami sigurado kung ano ito. Tumatakbo. Parang nasa labas ang building. Hmm? Oh, parang paikot siya dito. Guys, paikot yung tunog. Paikot. Parang na siya. Nasa labas. Kalabutan ako. Ina. Kaki, lakas nun. Lakas. Ha? Ang lakas na. From habang naglalakad, tapos tumatakbo na. Oo. Parang paikot-ikot lang siya sa labas. Ikot-ikot na. Second floor, no? Pwede po kayong lumapit sa amin dito ngayon? Pinalapit ko ulit sila dito sa kinakatayuan namin at ipinaliwanag kung bakit kami nandirito. Wala po kaming balak na masama sa inyo. Kumukuha lang po kami ng dokumentaryo tungkol sa mga kwento dito. Medyo kinakabahan na kami sa mga oras na ito at hindi kami sigurado kung anong mga dahilan ng paglikha ng mga ingay na yon. Jogi, ano yung kumakalabog kanina? Ha? Narinig mo? Paikot yun. Hmm? Parang galing baba, no? Oo, galing baba. Tapos pumunta dito. Pero hindi dito sa floor natin. Feeling ko nasa second dati. Feeling ko nasa second, di ba? Para mas malinawan kami sa mga gusto nilang ipahiwatig, ay minabuti kong magbukas ng spirit box at ituloy ang aming pagtatanong. Gagamit po kami ng isang aparato dito. Pwede po kayo makipag-usap dito sa amin. At pagbukas ko ng spirit box, ito kagad ang narinig ko. Nandito? Nang tanungin namin kung isa bang babae ang nakakausap namin, ay ito naman ang sagot niya. Isa ka bang babae? Habang nag-aantay kami ng mga sagot, ay ito naman ang mga narinig namin. Papunta na kami. Hmm? Pwede ka bang makipag-usap sa amin sa pamamagitan nitong aparatong ito? Mas lalo kaming kinabahan nang marinig namin ang mga salitang ito. Andito kami lahat. Ha? Andito kami lahat. Dito kami lahat. Ano kayo ito? Ano? Nangyayari sa ulo ko. Grabe.
Ilan kayo dito? Ilan kayo dito ngayon? Ilan kayo? Ang dami. Ang dami. Ang clear nun. Clear yun. Ayun nun. Ha? Naku, may kilabutan na ako dito. Gusto ko maintindihan yung ganyan. Ha? Gusto ko maintindihan yung ganyan. Sa mga oras na ito, sinubukan namin lumipat sa bandang gitna at magbaka sakali na may makuha kaming mas malinaw na ebidensya sa lugar na ito. Siguro, bro, mas maganda magpatay tayo lahat ng ilaw. Oo, Patay tayo yung red light lang. lahat. Red light lang. Hmm. Baba mo. Hinaan mo lang yung red light. Dito ay sinubukan naming patayin ng aming mga ilaw at ituloy ang aming pagtatanong. Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? At maya-maya lang ay ito naman ang mga nangyari. Kasi sabi sa amin nung caretaker dito, narito raw kayo. May footstep? Aray ko to. Doon lang talaga. Ay, sinabi dito. Lumalapit sa atin. Uy, kagi na yun. Ang lakas nun. Ayun na. Ayun. Ayun na. Teka lang, kagi naglalakad. Lalakad na. Oo, Naglalakad. Ikaw ba yung naglalakad? Napunta lang. Pwede ka ba pumunta sa hallway? Diyan, dito ka lang. Hindi siya patak ng ulan kasi ang lakas eh. Hindi. Ganito yun, no? Parang ang bigat ng lakad. Pwede ka bang gumawa ng ingay dito? Ayun. 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 May naglalakad ulit. Ay, kako. Uy, pucha. Malapit na nun, ah. Palapit. At para makasiguro, ako na mismo ang lumapit kung saan namin naririnig ang mga ingay na yon. Kagi, lapit. Dito na siya. Nandito na yan. Wala. Ano to? Kwarto? Ay, hindi. Nandito to. Paikot to eh. Paikot pa to, di ba? Andito ka ba? At pagsilip ko ay wala akong nakitang kahit anong mga bagay na makakalikha ng mga ingay na yon. Ang paglibot at pag-imbestiga namin sa dormitoryong ito ay mananatili pa rin isang misteryo. Ano man ang mga nasaksihan at natuklasan namin sa lugar na ito ay isa pa rin itong katanungan. Dahil marami pa rin tayong mga bagay na hindi maipaliwanag dito sa ating mundo.